Magsi-CVT cleaning tayo nitong Rusiflex natin mga boss. I-share ko sa inyo kung paano mag-CVT cleaning ng Rusiflex 125i. Gamit yung impact wrench na may 8mm na deep socket, tatanggalin natin yung 12 screw nitong crankcase cover nitong Rusiflex natin mga boss. After natin tanggalin yung mga screw ay gamit tayo ng rubber mallet para palo-paloin ng konti yung crankcase cover kasi medyo masikip yan lalo kung bago mo palang bubuksan yung crankcase cover mo. Then after nun ay pwede na natin tanggalin tong crankcase cover niya. Then tanggalin lang natin tong tube na nakakabit dito sa may crankcase cover niya. Tapos ay pwede na natin tanggalin yung mga CVT internals ni Rusiflex. May dalawang option ka ng pagtatanggal. Pwede kang gumamit ng manual tools or kaya naman ng impact wrench. Dito ay papakita ko sa inyo kung paano gumamit ng manual tools using yung Y tools at saka yung manual wrench. Tanggalin natin yung nut ng clutch bell using yung 19mm na manual wrench. Huwag nyo din kalimutan tanggalin itong starter bendix o starter gear niya. Ito yung gumagana kapag ginagamit mo yung electric starter mo. Since natanggal na natin using manual tools itong nut nitong clutch bell, pwede na natin siyang tanggalin ng pakamay. Ingatan nyo lang din at meron din yung washer at itabi lang natin sa isang lagayan. Surprisingly, malinis yung loob ng clutch bell natin at walang masyadong dust. This time, impact wrench naman yung gagamitin natin na may 19mm na deep socket. Tanggalin naman natin yung drive face niya at saka yung pulley niya. Huwag kayong mag-alala mga boss, hindi magkakapalit yung nut ng drive face at saka ng clutch bell nyo dahil magkaiba yung thread niya. Nakakagulat talaga dahil malinis yung internals natin, hindi siya ganun kadumi yung mga CVT parts natin. Hugutin na natin tong clutch lining niya pati yung torque drive niya at makikita natin dito yung belt natin ay maayos pa din at wala pang mga cracks. Hugutin na din natin tong pulley niya. After natin tanggalin yung mga CVT internals, ay i-check natin tong mga shafting kung may alog ba. Tsaka yung mga oil seal kung maayos pa. Kung goods naman at walang problema, i-proceed na tayo sa paglilinis. Sa paglilinis naman ay gumagamit ako ng degreaser para matanggal yung mga namumuon lang o kaya mga namumuong dumi dito sa loob ng crankcase. Spray mo lang sa loob ng crankcase yung degreaser lalo dun sa mga maduduming part. And then using a paintbrush, gamitin mo to para matanggal yung mga namumuong mga dumi o kaya langis dun sa mga singit-singit ng crankcase mo. And then after mo malinisan ng degreaser at ng brush yung loob ng crankcase mo, ibanlawan mo to ng distilled na water. Distilled mga boss at huwag kayong gagamit ng mineral o kaya naman ay tap water. Dahil kapag ginamitan nyo siya ng mineral o kaya ng tap water ay pwede magkaroon ng kalawang yung loob ng crankcase nyo. Kaya I suggest na distilled water lang yung gagamitin nyo. And then punasan mo na siya ng microfiber na towel after mo magbanlaw hanggang sa matuyo na maayos yung loob ng crankcase mo. And then tsaka ka mag-apply ng CVT cleaner or part cleaner para mas matuyo at mas maganda yung linis ng loob ng crankcase mo. And then same procedure, gawin mo din siya sa crankcase cover mo kasi mas magandang malinis din yung crankcase cover natin mga boss. So ito na yung CVT internals natin, nakalagay siya sa isang tray para malinisan natin na maayos mga boss. Same na procedure din yung gagawin natin tulad ng ginawa natin sa crankcase cover at saka sa crankcase natin ay gagamitan natin siya ng degreaser, brush at saka ng distilled water, pati na din CVT cleaner. And then linisin din natin to mismong clutch lining niya. Gamit yung 39mm na deep socket at saka impact wrench ay tatanggalin natin tong nut ng clutch lining. Alalay lang sa pagtatanggal ng nut at baka biglang tumalsik yung center spring. Kapag natanggal mo na makikita mo na dyan yung center spring at saka yung loob ng torque drive. Tatanggalin din natin tong mga pin ng clutch lining para makita natin at malinisan at malangisan din natin yung pinaka-clutch lining. Tanggalin din natin tong cover dito sa may torque drive para matanggal natin yung mga pin at saka mapalitan natin ng langis. Lilinisin na rin natin yan at papalitan natin ng high temp grease. Using a long nose, tanggalin natin yung 3 pin dito sa torque drive para malinisan natin na maayos yung mismong torque drive natin. Tapos same procedure ay linisin din natin tong mismong torque drive natin. Proceed na tayo dito sa clutch lining, tanggalin na natin tong mga pin. And then after removing yung mga pin, matatanggalan natin yung plate. Makikita na rin natin dito yung mismong lining ng clutch natin. And then tanggalin na natin yung 3 clutch spring niya. Huwag nyo kakalimutan yung orientation ng clutch spring nyo. Yung mas mahaba ay dito sa side na to and then yung maiksi ay dun sa kabilang side naman. Pag natanggal nyo na yung clutch spring, matatanggal nyo na rin yung mga lining. And then linisan na din natin tong part na to. Reminder lang mga boss, kung ang gagamitin yung panlinis ay gas ay huwag yung babasain tong mga rubber damper na to. At yung ibang mga goma pa dito sa parts ng CVT natin dahil pwedeng lumutong yung mga rubber na to mga boss. Lagyan na natin ng high temp grease itong mga pole na to mga boss. After mo mag-apply ng high temp grease, linisan mo yung part na lalagyan ng high temp na hindi dapat may langis. Then after, pwede mo nang ibalik yung mga clutch lining. Magpapalit din tayo ng 1000 na RPM na clutch spring at ang gagamitin natin ay itong JBT na to. Balik na natin yung mga clutch spring, same orientation dapat yung pagbabalik at hindi dapat baliktad. Balik na natin yung plate pati yung mga pin. Balik na din natin yung 3 pin dito sa torque drive tapos ay mag-apply tayo ng high temp grease. Sa pag-apply ng high temp grease ay huwag masyadong madami, yung sakto lang. Lagyan na din natin ng high temp grease itong pinakaloob nitong cover ng mga pin. Tapos ay ibalik na natin siya mismo dun sa may torque drive. Tapos ay galawin nyo para kumalat yung grease sa loob at tingnan nyo na rin yung mismo loob ng shafting kung meron bang grease or wala. Dapat ay wala yan at malinis. And then i-assemble na natin ulit yung clutch spring natin dito sa torque drive natin. May orientation yung clutch lining natin dun sa torque drive kaya dapat ay nakasakto yun. Kailangan mo din mag-exert ng konting effort para maibalik yung nut dun sa may torque drive. Higpitan mo muna ng pakamay at pag sigurado nang hindi matatanggal yung nut dun sa torque drive ay gamitan mo na siya ng impact wrench.
And then linisan na din natin tong starter bendix niya. Nagpalit na rin tayo ng flyball at ang ginamit natin ay 13 grams ni HIRC. Chinek ko na din kung 13 grams ba yung mga flyball at legit naman na 13 grams lahat ng flyball. Balik na din natin itong mga slider piece niya. And then i-assemble na natin yung pulley ni Rusiflex. Tapos ilagyan natin ng konting high temp grease yung loob. Lalagyan din natin ng high temp grease itong dalawang shafting na to. And then pwede na natin i-assemble yung mga CVT parts niya. Sa pagbabalik ng drive belt, sundan natin yung arrow. Dapat doon ang ikot niya kung saan siya nakaturo. Bigay mo ng konti yung torque drive, tapos ipasok mo yung belt, tapos ibalik mo na yung pinaka-torque drive dun sa shafting. Balik natin yung drive base, tapos yung mga washer and nut niya. Ibalik na rin natin yung washer and nut dito sa side ng clutch bell. Tapos hihigpitan na natin yung mga nut using yung impact wrench natin. Huwag nyo na muna totally isarado yung crankcase niya. Nilagay ko lang muna yung crankcase cover, pati yung center screw, para lang ma-kickstart ko at mapagana natin yung CVT natin. And then dahan-dahan natin tanggalin yung crankcase cover natin para makita natin yung loob kung meron bang problema o maingay doon sa loob ng CVT na ginawa natin. Kapag okay na, ipatay na natin yung makina, then ibalik na natin tong starter bendix niya. Pati na rin yung crankcase cover, ibalik na natin at balik na natin lahat ng mga screw. At yun na nga yung procedure natin ng pagsi-CVT cleaning para dito kay Rusiflex 125i. Sana may na-share at na itulong ulit ako sa inyo mga boss. Salamat, ingat lagi sa daan, ingat lagi sa biyahe.